Sa daming magandang gaming phone ngayon, mukhang ito po ang nangingibabaw sa lahat. Guys, nitong June lang po nilabas ang gaming phone na to. Pero tingnan nyo naman po, napakarami na pong bumili ngayon sa Lazada. At hindi na po yun nakakapagtaka. Dito to, napakaganda po ng gaming phone na to. Mas naging mabenta pa po siya sa may Turbo 5 Max ngayon, or even po kala iQOO Z11 Turbo at OnePlus A60. Tingnan nyo naman guys, design pa lang po talagang magugustuhan nyo na po agad ang gaming phone na to. Compare po sa iba na plain lang po yung design nila. Guys, bukod nga po sa malakas sa processor at magandang design, alam nyo pa isang malupit sa may smartphone na to, itong 8,000 mAh siya battery niya. Nung nakita ko po yung battery niyan guys, is para medyo disappointed po ako dahil nga po, maraming mga gaming phone ngayon, nalagpas 8,000 na po yung battery. Yung iba nga po guys is naka 10,000 pa. Kaya medyo mababa po yung expectation ko sa kanya. Pero guys, wag po ating mamaliitan itong 8,000 mAh siya battery niya. Dahil kaya po niya umabot hanggang 7 hours to 8 hours po na non-stop gaming. Depende nga po sa games na lalaroin natin. At yan po yung naging resulta ng gaming test natin ngayon. Yes guys, ito nga po ang Lenovo Legion Y70. Binibigyan ko lang po siya ng update nga po na review. Dahil talaga napakaganda po ng gaming phone pa rin na to ngayon. At sobrang nakakapagtaka po na kahit po bagong labas lang siya, talaga naging mabenta po siya. Unlike po sa ibang gaming phone na ilang buwan na pero hindi pa po ganun karaming may bumibili sa kanya. Isipin mo nag-start kami na 1 PM ng hapon. Pero nalobat po siya 9:30 na po ng gabi. Tapos meron pa po siya natirang 9% sa may battery. Pagkatapos nga po ng almost 8 hours na gaming, syempre kasama na nga rin po dyan yung isang oras sa dinner. Then tinuloy po ulit namin. Syempre hindi lang po sa may battery magandang Lenovo Legion Y70. Dahil binasic lang din po niyang Call of Duty Mobile sa parehong max graphics at max frame rate. Tapos temperature po niya is nasa 40 degrees Celsius lang yung inabot niya sa may isang oras na gaming. 10% po yung nabawas sa kanya. Kahit mabigat na games po guys ang laruin natin dito is basic na rin po yan. Dahil even po sa may Crystal of Atlan, isang oras po na gaming sobrang ganda rin po ng performance niya. 10% lang din po yung nabawas at umabot lang po siya ng 41 degrees Celsius. Still nakasagad pa rin po lahat ng graphics niya at nasa 60 FPS po yung gameplay. Talagang dito yung mabibigo sa may performance po ng Snapdragon 8 Gen 5. Dahil even po sa ibang smartphone na meron ganyang processor, talagang maganda rin po yung performance na nakukuha natin. Isa na nga po dyan itong si Lenovo. Ito pa malupit, nung lumipat kami sa may PUBG Mobile, naging mas malamig po yung thermal niya. Di naging 38 degrees Celsius na lang po siya sa isang oras sa PUBG Mobile. Tapos naka Ultra HDR po yung graphics niya at naka extreme frame rate. Hindi pa tayo tapos guys dahil even po sa may display niya, tinalo po lahat ng Lenovo Legion Y70 yan. Yung mga bagong gaming phone nga po ngayon, sa around 25,000 pagdating nga po sa may display. Dahil dito po sa mga bagong labas, isa lang po ang merong LTPO AMOLED display na makukuha nga po natin sa mga bagong release ngayon. Even po si OnePlus or si iQOO or si Redmi, wala po silang LTPO AMOLED display ngayon. Ngayon nga pong 2026, dito po sa mga around 25,000 na presyo. I think yung display rin po yung naging sagot kung bakit nga po naging matipid po sa battery si Lenovo. Dahil kaya niyang pababain yung refresh rate niya sa as low as 1 refresh rate, unlike po sa ibang display ng ibang gaming phone na hanggang 60 lang po yung pwede nilang ibaba. Kaya talagang matipid po siya sa may battery. Kung hindi ka pa satisfied sa mga games na yan, ito pa po sa may Wuthering Waves, naka-mobile data pa rin tayo ng isang oras sa sagad po na graphics. Inabot lang po siya ng 44 degrees Celsius, dyan po sa may Wuthering Waves. Pero binisik pa rin po yan guys ang Lenovo Legion Y70. Ito ang best example na hindi natin kailangan ng liquid cooling at fan cooler para po makakuha ng malabing na thermal sa games. Dahil magandang optimization lang sa malaking vapor chamber cooling sa likod po ng smartphone natin, solve na po ang overheating issue. Given na guys ang malalakas na mga processor ngayon sa mga gaming phone, pero ibang usapan pagka po thermal na po ang titignan natin. Dahil kaya din naman guys ang GT50 Pro ang Wuthering Waves, pero asahan nyo po, naiinit po siya ng sobra. Unlike po dito sa may 8 Gen 5, na talagang malamig po yung thermal niya, pero sa may performance guys, napakataas niya. Paano pa kaya guys kung may lalabas pong Lenovo Legion Y70 na meron pong fan cooler at liquid cooling? Nako guys, napaka-perfect nun. Ang kaso hindi na rin kailangan dahil baka po itong 25,000 po na presyo ng Lenovo Legion Y70, baka umabot po siya ng 35,000. Tulad nga po nung ginawa ni Nubia Neo 5 GT na special edition, umabot po siya ng 25,000. Doon nagkaroon po siya ng liquid cooling. Sa mga player din po dyan guys ang Legend of Ymir. Isa po ito sa pinaka-smooth na gameplay na makikita natin. Dahil pansin ko guys na medyo hirap po ang ibang gaming phone sa laro nga po na to.
dahil hindi nga po siya ganun ka-optimize. Pero dito po sa Lenovo Legion Y70, bukod sa malamig nga po thermal niya, umabot na rin po siya ng 39 degrees Celsius sa may temperature sa isang oras po na gaming. Talagang maganda po yung performance niya. Guys, pang 5 hours na po natin dito sa Legend of Ymir. At meron pa tayong 34% nga po sa may battery. At bumalik na lang po kami sa may Call of Duty Mobile. Saka po sa may Crystal of Atlan. At naka 2 hours pa po tayo dyan. Kaya itong 8,000 mAh battery ng Lenovo Legion Y70, kaya po talaga niyang umabot ng 8 hours ng non-stop gaming. Pero syempre kung Wuthering Waves po yung lalaruin natin, baka umabot lang po siya ng around 5 hours. Dahil 19% nga po yung nabawas sa kanya sa isang oras. Pero dyan nga po sa ibang games na nilaro natin, nasa 10% lang po yung bawas sa kanya sa bawat isang oras. Kaya sa mga duda pa dyan sa Lenovo Legion Y70, wag na kayo magdalawang isip guys dahil talagang totoong panalo po siya at hindi na po nakakapagtaka kung bakit po napakabenta niya ngayon. Ngayon guys, kung iniisip nyo kung saan po pwede mag-order ng smartphone na to, ilalagay ko na lang po yung legit na link dyan sa may comment section. At subok ko na po lahat ng shop na nilalagay ko dyan. Dahil naka-order na rin po ako sa kanila. Palik na lang po guys yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Yun lang po. Thanks for watching.